Number 2, ano-ano ba yung hakbang na kailangan natin gawin upang matalo natin yung ating mga higante? Recognize your reward. Alhanin mo ang reward o gantimpala kung mapagtatagumpayan mo ang iyong higante. Sabi sa unang Samuel 17:26-27, nagtanong si David sa mga taong nakatayo malapit sa kanya, sino ba ang Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng tao makakapatay sa kanya para matigil na ang panghihiya niya sa Israel? At sumagot ang mga tao, tulad ng narinig mo, yun ang mga gantimpala sa makakapatay kay Goliath. Tinanong niya kung ano ang matatanggap ng tao na makakapatay kay Goliath. At syempre, yung sagot ay magkakaroon siya ng maraming pera, yung prinsesa ay magiging asawa niya, at higit pa ron ay magiging exempted siya sa tax sa kanilang kaharian. Na-realize ko si David, sumugod kay Goliath ng merong pananampalataya sa Diyos, pero sumugod siya na iniisip din niya yung kanyang magiging reward. Na-realize ko, kailangan nating i-visualize yung reward natin kapag nanalo na tayo sa laban. Tanungin natin sa sarili, ano kaya yung itsura ng buhay ko matapos kong pagtagumpayan ito? Ano yung reward? Ano yung benefit? Ano yung mabuting mangyayari kapag napagtagumpayan ko ang mga challenges ko sa buhay? Kapag napagtagumpayan ko ang nagiging dahilan para hindi ko magawa ang pinapagawa sa akin ng Diyos. Kaibigan, imaginein mo kung anong mangyayari sa relasyon yung mag-asawa kapag nagtagumpay ka. Imaginein mo kung anong mangyayari sa iyong mga anak, sa iyong trabaho. Imaginein mo kung paano ka gagamitin ng Diyos sa iyong discipleship group. Imaginein mo kung paano yung mga anak mo makakakilala sa Panginoon at maipapasa nila ang Diyos sa kanilang susunod na henerasyon. Nakakalungkot kasi may mga tao na nasiyahan na mamuhay kasama yung kanilang Goliath. Alam mo, mapapahamak ka sa ganyang kalagayan. Noong 1950, may ginawang eksperimento. Gumawa sila ng isang 200-gallon aquarium at naglagay sila ng isang northern pike na isda at naghulog ng mga na isda na paboritong pagkain ng mga pike. At dahil kasama ng pike yung mga maliliit na isda, ay kinakain niya ito kapag siya ay nagugutom. Kaya lang, isang araw, nilagyan ng harang sa gitna yung aquarium. Nasa kabilang side yung pike at nasa kabilang side yung maliliit na isda. Alam mo, kahit anong attempt ng pike, hindi niya makain yung mga maliliit na isda na nasa kabilang side. At dahil dito, ay hindi na nag-attempt ulit yung pike. Paikot-ikot lang siya lumalangoy doon sa kanyang side. Then, inalis yung harang ng mga nag-experiment. At nagulat sila dahil yung pike ay hindi na sumubok kumain ulit ng maliliit na isda. Kahit pa nga, wala na yung harang. Na-realize ko, naniwala siya na hindi na posible makakain pa siyang muli. At ganun din tayo. Nakukondisyon ng isip natin na imposibleng gawin ng isang bagay. Kaya hindi na tayo nag-a-attempt. Maaaring yung ibang tao kaya nila, ako hindi. Maaaring sa ibang tao nag-work yung paniniwala nila sa Diyos, pero sa akin hindi. Yung ibang tao na pagtagumpayan nila, yung mga issue nila, sa akin na-stuck na ako dito habang buhay. Alam mo kaibigan, kung maniniwala ka dyan sa pike principle, yung mga opportunities na nilalagay ng Diyos sa iyong harapan, yung mga possibilities na pwedeng mangyari, ay palagi na lang ito magiging imposible para sa iyo. Akala mo may harang. Maring tinatanong mo, hindi ba masama na ang motivation ay reward? Hindi kapatid. Maring ang pinakamataas na motivation natin, kaya natin ginagawa yung pinapagawa ng Diyos sa atin, ay dahil mahal natin siya. Pero hindi din naman masama na gawin din nating motivation yung kanya reward. Bakit? Kasi kung mali ito, hindi na ito i-offer sa atin ng Panginoong Yesus. Ano-ano ba yung mga bagay na bibigyan ng reward ng Diyos? Madami. Pero magbibigay lang ako ng ilan. Prayer and fasting. Compassion for the vulnerable. Bearing insults and being excluded for the name of Christ. Love for your enemies. Nako, yan. Binibigyan ng reward ni Lord yan. Generous giving. Binibigyan ng reward. Hospitality that cannot be repaid. Binibigyan ng reward. Endurance through pressures in ministry. Binibigyan ng reward. Quality work for your employer. Grabe, pati yan. Binibigyan ng reward. Faithfulness through trials. Faithfulness to the truth. Sabi ni C.H. Spurgeon, God is a sure paymaster, though He does not always pay at the end of every week. Sabi din ni Rick Warren, at the end of your life on earth, you will be evaluated and rewarded
according to how well you handled what God entrusted to you. Si Charlotte Elliott ay isang inbalido na tao. Hindi siya sigurado sa kanyang kaligtasan kahit pa nga siya ay anak ng isang pastor. Kaya't nung tinanong siya ng isang ebanghelista kung meron na ba siyang peace, kung meron na siyang peace with God, kung meron na siyang kapayapaan sa Diyos, ay hindi niya ito masagot. Hindi niya ito maalis sa kanyang kaisipan. Kaya sabi niya, imbalido ako. Ano yung pwede kong dalhin o ibigay o gawin para sa Diyos para magkaroon ako ng kapayapaan sa Kanya? Alam mo, sabi nung ebanghelista sa kanya, wala kang dadalhin kung hindi ang iyong sarili. Tatanggapin ka as is ng Panginoong Hesus. At alam mo, tuwang-tuwa si Elliot na tinanggap niya ang Panginoong Hesus at dahil sa siya ay imbalido, palagi siyang napapagod, hindi siya makagawa ng mabigat na gawain, hindi siya nakakatulong sa kanilang church at nalulungkot siya dahil dito. Pero nung naalala niya kung paano siya tinanggap ng Diyos, ay sumulat siya sa isang papel ng isang hymn para palakasin ang loob ng ibang tao na meron din mga pinagdadaan ng kahirapan kagaya niya. Meron din mga giant sa buhay at ito'y sinulat niya. Ang title ay Just As I Am. Sabi niya sa isang portion, Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Grabe, no? Sabi niya, kung ano ako ngayon, Lord, kung ako ay imbalido, wala po akong reklamo. Dahil yung dugo mo, sinakripisyo mo para sa akin. Pinatawad mo ako. At ngayon, pag sinabi mong pupunta ako sa iyo, pupunta ako sa iyo. Grabe, si Elliot natutunan niya mapagtagumpayan yung giant niya. Yung giant niya ay yung kahinaan niya o kakulangan niya na magawa yung iba't ibang bagay na gusto niyang gawin. Tuwan-tuwa si Elliot nung napublish yung kanyang hymn. Ginamit ito para mag-raise na maraming pera para makatulong sa mga nangangailangan. At pagkatapos niya mamatay, grabe, libo-libong sulat ang pinadala sa kanyang bahay na nagpapasalamat sa kanya dahil nagbago daw yung kanilang buhay dahil sa kanyang sinulat na hymn. Tapos yung kanta niya ay itinranslate sa mahigit 100 language at nakarating sa bilyon na tao sa buong mundo. 60 years later, nakakilala si C.S. Lewis sa Panginoon. Tapos 3 years after, si Billy Graham ay nakakilala din sa Panginoong Hesus. Nung kinanta yung Just As I Am, ay isinuko ni Billy Graham yung kanyang sarili sa Panginoong Hesus. 20 years later, ay naging matagumpay na evangelist si Billy Graham. At nung inimbitahan siya sa Cambridge University para magsalita, ay natatakot siya. Pero ipinakilala siya kay C.S. Lewis at sinabi sa kanya na huwag pansinin yung mga kritisismo sa kanya at ipagpatuloy niya yung revival. At naging successful nga yung revival na iyon ni Billy Graham doon sa Cambridge. At ganoon din sa isang stadium sa England na kung saan mayroong 80,000 na tao ang nakarinig na salita ng Diyos. At palaging sa pagtatapos ng kanyang mga event ay palaging kinakanta yung Just As I Am. Kaibigan, wag mong isiping wala kang madadala sa Panginoong Hesus. Dahil yan talaga yung gusto niyang dalhin mo, yung wala. Ang gusto niya, ikaw lang. Dalhin mo yung sarili mo at siya ang mag-e-empower sa iyo para gawin mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Kagaya ni C.S. Lewis, kagaya ni Elliot, kagaya ni Billy Graham na inabot ang maraming kaluluwa para sa Panginoong Hesus. Na-realize ko, tatanggap sila ng corona sa Panginoong Hesus. Now kaibigan, hindi ko sinabi na required ng Diyos na maging Billy Graham ka. Kung hindi, kailangan mo lang maging faithful sa kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Nagamitin mo yan para sa kanyang kaharian. Maging tapat ka na parangalan ng Diyos sa iyong buhay. Pero hindi mo yan magagawa kung hindi mo i-visualize yung reward na inihanda niya sa iyo. May kwento si Tony Evans patungkol kay Apostol Pablo. Sabi niya, Paul, we are going to kill you. That is cool. Sabi ni Pablo, then I will go to Christ. Okay, Paul, we are going to let you live. That is great. Then I can witness for Christ. Okay, then we will torture you. That is fine. Then I will receive a reward in heaven one day. Grabe, kahit anong mangyari para kay Pablo, wala siyang talo. Puro panalo. Kasi kahit ma-torture siya o patayin siya, ay siguradong meron siyang reward sa langit.